Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Congressman Edsel Lagman at co-petitioners naghain na ng apela sa pagkatig ng Korte Suprema sa martial law declaration ni Pangulong Duterte sa Mindanao. U.S. Congress Human Rights Commission nagsagawa ng pagdinig sa war on drugs ng Duterte administration. State visit ni Pangulong Duterte sa Amerika sa Oktubre, nais ipakansila. Higanteng effigy inihanda na ng mga ralista para sa kanilang protesta sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa Lunes. Bail bond ng mga consultant ng NDFP ipapakansela ng Office of the Solicitor General matapos ang pagkansela sa usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines. Health Department muling ipinaalala sa publiko ang pagsisimula ng nationwide smoking ban sa July 23. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Magandang tanghali. Naghain si Congressman Edsel Lagman ng 54 na pahinang motion for reconsideration sa Korte Suprema kaninang umaga. Inihain ni Lagman ang motion for reconsideration matapos nakatigan ng Korte Suprema ang idineklarang martial law sa Mindanao ni Pangulong Rodrigo Duterte noong May 23. Kasamang naghain ni Lagman ng motion for reconsideration sina Congressman Tom Villarin, Gary Arejano, Emmanuel Villones at Teddy Bagilat Jr. Sa kanilang motion for reconsideration, sinabi ng mga mambabatas na mali ang desisyon ng Korte Suprema na nagpahina sa power of judicial review ng Supreme Court. Sinabi rin ni Lagman at co-petitioners na hindi naman talagang rebellion ang nangyari sa Marawi City at sa buong Mindanao nang isailalim sa martial law at suspendin ang writ of habeas corpus sa buong isla. Samantala, ipinahayag ni Senate Majority Leader Senator Tito Soto na matutuon ang talakayan sa joint session sa kung gaano kahaba ang extension ng Mindanao martial law. Narito ang report ni Nel Maribohok. Posibleng hindi na masyadong talakayin ang usapin na magiging sakop ng martial law declaration sa darating na special joint session ng Kongreso. Ayon sa ilang senador, tiyak na isa sa magiging sentro ng debate ay ang haba ng extension ay pagkakaloob sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. We did not discuss much about extending the scope of the declaration of martial law. We feel na ready na naman ang ating mga officials. Maraming magsasabi na may mga opinion sigurado na lalabas na sasabihin na 60 days na lang. Kasi after 60 days kung hindi pa rin nakikwel, ulitin natin another 60 days. Sasabihin, yun ang sasabihin ng iba. Sa pahayag naman ni Senator Laila De Lima, naniniwala siya na ang paglagpas sa 60-day period na extension ay maituturing ng labag sa konstitusyon. Kaugnay ng sesyon ng Kongreso sa Sabado, ayon kay Soto, isinasapinal na rin nila ang magiging rules para sa magiging deliberasyon sa hiling na ito ng Pangulo, kung saan lilimitahan lamang ang oras na pagsasalita at interpellation ng mga mambabatas. Dagdag ni Soto, magiging bukas din sa publiko ang sesyon dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Pagdating naman sa butuhan kaugnay ng martial law extension, wala na dapat anyang maging question sa joint voting ng Kongreso, bagamat dominado agad ng Kamara ang bilang ng Senado. In the Constitution, in the 4 or 5 times that the votes of Congress is mentioned, or decisions of Congress are mentioned, it is only on the issue of martial law that the word jointly is used. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Isinasagawa na sa Batasang Pambansa ang ilang maliliit na detalye na kailangan sa preparasyon para sa joint session ng Kongreso bukas at sa SONA sa Lunes. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio para sa balita. Joyce? Magandang tanghali sa iyo, Flor. Puspusa na nga ang ginagawang huling preparasyon dito sa Batasang Pambansa para sa nakatakdang joint session ng Kongreso bukas at sa State of the Nation address ni Pangulo sa Lunes. Flor, kanina nakapasok tayo sa plenaryo dito sa Kamara at nakikita natin na konti na lang yung paghahanda na ginagawa nila. No, malinis na yung mga upuan at magsisimula na rin o nagpapatuloy na rin yung paglalagay ng audio at video setup sa loob. Sa labas ng plenaryo, Flor, particular sa main entrance at sa north wing ng Batasan, nakalatag na yung mga bagong linis
na red carpet at nakakordon pa ang mga ito upang hindi mo na malakaran. Ang helipad naman, floor kung saan maaring lumapag ang chopper sa kay ng Pangulo, malinis na rin at nakahanda na. Patuloy naman ang ginagawang renovation at paglilinis sa mga comfort rooms dito sa main building. Ayon kay House Secretary General Attorney Cesar Pareja, na-address na nilang lahat ang may patungkol sa internal at external security at safety, protocol requirements, reception, media coverage, parking, engineering needs at iba pa. Katunayan, ay naglabas na nga rin sila ng advisory patungkol sa mahigpit na seguridad na ipapatupad nila sa SONA dahil floor tanging yung mga may invitations lamang yung papapasukin nila sa building. Kailangan rin magpresenta ng car pass at seat card ang mga bisita at hindi papayagan ang mga minor na may edad 12 pababa na makapasok sa plenary hall. May mga nakatakda na rin silang reserved seating sa loob ng plenary. Nilinaw naman ni Secretary General na hindi nakaka-apekto yung magiging joint session bukas sa preparasyon nila para sa SONA dahil halos patapos na rin naman ang kanilang mga paghahanda. Flor? Joyce, meron lang ako isang katanungan sa iyo. Di ba usually doon pagdating doon sa mga red carpet, naging parang tradisyon na yan na inaabangan ng mga manonood na yung mga isusuot ng mga may bahay ng mga congressman. Nagkaroon ba rin naglabas ang Malacanang ng parang tinatawag natin dress code? Floor, actually nabanggit na rin naman yan dito sa paghahanda sa SONA at ayon sa kanila, hindi naman nila pinagbabawalan yung mga magagarbo na gowns na usually sinusuot ng mga spouse, no, o mga asawa ng mga kongresista, pero they're encouraging na lang sana yung mas simple. Kasi kahit kami mga media floor ay sinabihan na rin kami na kung maaari, Filipiniana dress or kung pwede nga lang ay corporate attire na lamang. Dahil sabi nila, ayaw naman din ng Pangulo na masyadong maging magarbo yung itsura ng kanyang magiging State of the Nation address sa Lunes. Ikaw, ano isusuot mo? Naghahanap pa ako, Flor. Pero siguro baka Filipiniana top and dress na lang siguro, no? Kasi yun naman din ang advisory sa amin, to keep it simple na lang. Okay, maraming salamat sa Joyce Balancio, nagulat mula sa House of Representatives. Nadalaw na kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo at mga pulis na nagkipagbakbakan sa Marawi City matapos na makansela ito ng 3 beses. May report si Rajel Adora. Alas 2 ng hapon kahapon nang lumapag sa Campo Ranao, Marawi City ang sinasakyang chopper ni Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng paglulunsad ng assault ng tropa ng pamahalaan sa dulo ng Mapandi Bridge na pinagkukutaan ng Maute ISIS Group. Kasama ng Pangulo na nakasuot ng digital camouflage at jungle boots ang ilang cabinet members at si AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Ayon kay Año, bago lumapag ang sinasakyan ng Pangulo ay mayroong na-monitor na sniper shots na ang target ay ang landing zone area. Anya, ipinapakita lamang nito na nakahanda ang Commander-in-Chief na itaya ang buhay upang mapuntahan at makumusta ang tropa sa oras ng kaguluhan. Pagdating sa Marawi, ininspeksyon ni Pangulong Duterte ang nasa 400 firearms na nakumpiska sa mga kalaban mula na magsimula ang Marawi crisis. Nagsagawa rin ng security briefing kasama ang punong ehekutibo. Bakas naman ang tuwa sa mga mukha ng sundalo nang magkaroon ng pagkakataon na makasama at makausap ang Pangulo. Binigyan pa sila nito ng grocery packs at may kasama pang relo. Naging emosyonal naman ang Pangulo habang nagsasalita sa harap ng mga sundalo. So, ako ang taong nasasaktan. Talagang every night kong mabasa ko yung briefer, nababasa ko yung mga ilang casualty. Paski sabihin ninyo na it was I who declared martial law. At ako yung utos dito na pumunta kayo. Tindihin naman ninyo na trabaho ko, Presidente, because of the critical condition as assessed by your military and the Defense Department, I had to declare martial law. Otherwise, I would be a candidate for impeachment also. Nais ng Pangulo na maipakita ang kanyang pakikisa sa tropa kaya pinilit niyang makapunta sa Marawi kahit 2 beses na siyang nabigo dahil sa masamang panahon. Nagbisita talaga ako kasi gusto kong malaman ninyo na isa lang tayo.
your life is not less important than mine. Dakong alas 5 naman ng hapon nang umalis sa war zone ang Commander-in-Chief. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Batong grupo ng human rights advocates sa Pilipinas ang humarap sa isinagawang pagdinig ng United States Human Rights Commission kagabi oras sa Amerika kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. May report si Mirasol Abogadil. Ilang miyembro ng Human Rights Watch, Amnesty International at I Defend Philippines ang humarap sa pagdinig ng United States Congress Tom Lantos Human Rights Commission sa Amerika alas 10 kagabi oras sa Pilipinas. Ito ay kaugnay ng umano'y mga paglabag ng Duterte administration sa karapatang pantao dahil sa war on drugs. Inihayag ng I Defend Philippines ang umano'y paglalabas ng pamahalaan ng maling bilang ng mga napapatay sa anti-illegal drugs campaign nito. Sinabi rin ito ang kanilang proseso sa pagbiripika ng bilang ng mga biktima na karamihan umano ay ang mga mahihirap. And we use specific standards, no, including the Istanbul Protocol, Minnesota Protocol, and other standards that are evidence-based in our documentation and monitoring work. No? Nagrekomenda naman ang human rights groups ng maaaring gawin ng US Congress upang mapigilan ito. Kabilang na dito ang pagkontrol sa ibinibigay na financial aid sa Pilipinas, pagpapadala ng fact-finding delegation at ang pagpigil sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. Foreign pressure works, and that's something the United States can bring to bear in spades. Tiniyak naman ng US Congress Commission na isusulong ang mga rekomendasyon ng grupo. Please let us know, but we will be working with our Senate counterparts to figure out how to introduce legislation here. We will continue to press the administration to not welcome President Duterte to the United States. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na dapat alamin ng US Congress ang lahat ng impormasyon kaugnay ng issue at tingnan kung gaano kalala ang suliranin ng Pilipinas sa iligal na droga. Insinuations and hasty judgments have no place in due process. Numbers should be verified and information should be cross-checked so that the ensuing conclusions have a solid basis in fact. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Binaliwala naman ng Malacanang ang ulat ng isang foreign news agency na isa ang Maynila sa pinakamapanganib na lugar sa buong mundo. May report si Rosalie Cos. Hindi dapat ipag-alala ng publiko ang lumabas na ulat sa isang foreign news agency na ibinibilang ang Manila bilang isa sa mga pinakadelikadong lugar sa buong mundo ayon sa Malacanang. Batay sa lathala, mistulang isang slaughterhouse at laganap ang patayan dahil umano sa extrajudicial killings sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ni hindi nagawi ang mga may akda nito sa Pilipinas. Hinamon niya rin ang mga itong magtungo rito upang malaman kung ano ang tunay na kalagayan sa bansa. Around, I mean, from experience, what can you say? Is this a slaughterhouse? Of course not. I think they've just been listening to, it just reverberates in their ears, I think. They haven't really been here, as far as I know. They should. Samantala, itinilaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Aurora Ignacio, ang Assistant Secretary for Special Project sa ilalim ng Office of the President bilang focal person na tatanggap ng mga inquiries at clarifications sa mga nais magbigay ng kanilang ayuda sa anti-drug campaign ng administrasyon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ipinahayag ng US State Department na kabilang ang Pilipinas sa 5 bansa na may pinakamaraming naganap na pag-atake ng mga terorista nitong nakalipas na taon. Nagbabalik si Rosalie Cos. 104 na bansa ang inatake ng mga terorista noong taong 2016. Subalit 5 bansa sa mga ito ang naitalang may pinakamaraming terrorist attacks, kabilang na ang Pilipinas, batay sa ulat na inilabas ng US State Department. At sa mga pag-ataking ito, pinakamaraming napaslang sa mga bansang Iraq, Afghanistan, Syria, Nigeria at Pakistan. Sa kabuuan naman, naitala ang pagbaba sa bilang ng terrorist attacks at deaths kumpara noong taong 2015. Gayunman, ayon sa Malacanang, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang masolusyonan ang suliranin ng bansa sa terorismo. What we are doing is really confronting it,
engaging the situation with the whole systems approach. Pangunahin ding nire-resolba ng Duterte administration ang suliranin sa kahirapan at ang pagpapatupad ng usapang pangkapayapaan sa mga Moro groups. We recognize that poverty in Mindanao and the sense of hopelessness it brings spawns terrorism. It is for this reason that while we are fighting terrorism, we are also fighting poverty. The President has already approved a comprehensive peace roadmap which aims to provide peace and development by addressing the issue on the Bangsamoro. Patuloy din ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa upang paigtingin ang intelligence at pagbabantay sa mga border nito kontra terorismo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nais ni Solicitor General Jose Calida na kansilahin ang bail bond at muling ipaaresto at ipakulong ang mga consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na pinalaya dahil sa peace talks. Kaugnay ito ng pagkansela ng pamahalaan sa back channel talks o informal talks ng pamahalaan at CPP o CCP-NDFP dahil sa ginawang pag-ambush ng New People's Army sa Presidential Security Group sa Cotabato. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Ipakakansela umano ng Office of the Solicitor General ang piyansa ng mga consultant ng NDFP. 19 na consultant nito ang pansamantalang pinalaya noong nakaraang taon upang makasali sa usapang pangkapayapaan. Kabilang na dito ang mag-asawang Wilma at Benito Chamzon na sinasabing leader ng NPA. Sa kanyang Twitter post, sinabi ni Solicitor General Jose Calida na hihilingin ng OSG sa korte na kanselahin ang bail bond ng mga consultant at muling ipaaresto at ipakulong. Ito ay matapos i-anunsyo ni Presidential Peace Advisor Secretary Jess Doreza ang pagkansela sa back channel talk sa mga rebeldeng komunista. Kasunod ito ng pamamaril ng New People's Army sa convoy ng PSG sa Araca North, Cotabato. Ayon sa tagapagsalita ng OSG na si Attorney Eric D., nakasalalay sa mga kondisyong inilatag ng Korte Suprema ang paglaya ng mga consultant. Isa rito ay otomatikong makakansela ang kanilang piyansa kapag nabigo ang negosasyon. Ayon naman sa abogado ng NDFP's panel na si Attorney Edrey Olalia, hindi pinag-isipan ang reaksyon ng OSG at sa halip na makatulong ay nagpapalala pa sa sitwasyon. May pag-asa pa niyang matuloy ang usapang pangkapayapaan basta't hindi hawak ng militar si Pangulong Duterte at hindi isip bata ang mga negosyador ng pamahalaan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, sang-ayon ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanselasyon ng impormal na pag-uusap sana ng pamahalaan at NDFP bago idaos ang ikalimang round ng peace talks sa susunod na buwan. May report si Rajel Adora. The armed forces have been supporting, is supporting, and will continue to support the President. Ito ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines sa pagnanais ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ang usaping pangkapayapaan sa komunistang grupo kung hindi titigil ang NPA sa mga iligal na gawain. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, madalas na lumalabag ang rebeldeng grupo dahil sa patuloy na pag-atake sa mga tropa ng pamahalaan. Tulad ng pananambang sa sasakyan ng Presidential Security Group sa Araca North, Cotabato kung saan naglagay ang mga ito ng checkpoint habang nakasuot ng peking uniforme ng Army. Bukod pa rito, ang mga pag-atake sa mga hindi combatant tulad ng 2 sundalo na inatake ng NPA habang namamalengke sa Palawan. In the other instance, they blew up improvised explosive device targeting a truck with Marines who were only transiting en route to a peace and development effort, thereby injuring the troops on board. Sinabi pa ni Arevalo na hindi seryoso ang NPA sa peace talks base sa mga ginagawa ng mga ito tulad ng extortion activities. It is a futile effort to continue to talk peace with a group like CPP, NPA, NDF, whose members continue to bleed money from the people and senselessly kill our soldiers that defend and protect our people. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, mga realista handa na para sa malawakang protesta sa araw ng SONA ni Pangulong Duterte. Health Department muling nagpaalala sa publiko na magsisimula na ang nationwide smoking ban sa July 23.
Relokasyon sa mga residenteng maapektuhan ng konstruksyon ng MRT Line 7, inihahanda na ng National Housing Authority. Handa na isasagawang kilos protesta ng mga militanteng grupo sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Hindi umano nagkasundo ang mga militante at Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang issue sa isinagawang pulong sa Malacanang noong Martes, kaya itutuloy nila ang protesta. May report si Grace Casin. Nagkasundo sa ilang issue ang grupo ng mga militante at si Pangulong Rodrigo Duterte nang magpulong ang mga ito sa Malacanang noong Martes. Hindi umano pumayag ang Pangulo sa hiling nilang huwag palawigin ang martial law sa Mindanao. Gayon din ang umano'y usapin sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Pero yun nga, yung sa mga malalaking issue, hindi tayo nakakuha ng malinaw at positibong commitment mula sa Pangulo. Dahil dito, desidido ang grupo ng mga lampag sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Lunes. Tinatapos na nila ang kanilang higanting effigy na kanilang ipaparada sa protesta na simbolo umano ng kapabayaan ng ilang mga opisyal ng pamahalaan. Parang ito yung mga pinakamalalaking hadlang sa pagbabago. No? At sila ang kumakatawan dun sa mga anti-national at anti-mamamayang mga patakaran na ating nilalabanan. Samantala, kinumpirma naman ni QCPD Director Guillermo Eleazar na magsasagawa rin ng pagkilos ang mga pro-Duterte sa araw ng SONA. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Lalahok din ng ilang environmental group sa malawakang kilos protesta sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Nais iparating ng mga ito sa Pangulo ang hindi natupad na pangako na pagbuo ng batas para mapangalagaan ang kalikasan at likas na yaman ng bansa. Gusto naming ipahayag sa kanya yung mga natitirang issue at yung mga panawagan namin na kailangang isabatas yung mga pangangalaga ng ating kalikasan at kailangan ng mas matindi at mas maayos na pamamalakad sa DENR. Muling ipinaalala ng Department of Health sa publiko ang pagpapairal ng nationwide smoking ban at mag-uulat sa pamamagitan ng telepono si Aiko Miguel. Live. Aiko? Yes, Flor, magandang tanghali. Formal lang ilulunsad sa linggo, July 23, ang Executive Order 26 o ang nationwide smoking ban sa bansa kahit walang Implementing Rules and Regulations o IRR. Ngayong umaga, nag-ikot ang Department of Health sa mga business establishment, mga paaralan, ospital at isang mall sa Maynila upang paalalahanan ng publiko sa pagpapatupad nito sa darating na linggo. Paalala ng DOH, ipinagbabawal ang paninigarilyo at hindi pwedeng maglagay ng smoking areas sa mga youth activity areas gaya ng paaralan, maging ang pagtatakda ng smoking area sa mga ito. Kailangan ring walang nagbebenta ng sigarilyo sa parameter na 100 meters palibot ng lugar. Maging ang paalala sa mga food preparation area ay hindi pwedeng manigarilyo kapag inihahanda ang mga pagkain sa restaurants o food chains. Ayon pa kay Assistant Secretary Eric Tayag, hindi rin pwedeng maglagay ng kani-kaniyang smoking area sa mga business stalls sa loob ng malls, kundi isa lang ang itatakda sa bawat building o business establishment. Nilinaw rin ng DOH na maging ang mga jeepney, taxi o bus drivers ay hindi maaaring manigarilyo habang nagmamaneho o nakapark sapagkat sakop sila ng mga pampublikong lugar. Maging ang isang driver ng private vehicle ay maaaring mahuli kapag naninigarilyo dahil batay sa nakasaad sa Executive Order 26, isang designated enclosed area ang itatalaga sa mga pampublikong lugar para sa smokers. Hinaripika rin ng DOH na ang mga LGU batay sa kanilang city ordinances ang magtatakda ng mga multa para sa mga mahuhuling smokers. Bukas ang DOH hotline for smoking violations sa numerong 02-711-1002 para sa mga makikitang naninigarilyo sa mga pampublikong lugar.
Floor, patuloy ang paalala ng Department of Health sa mga naninigarilyo sa mga sakit na maaaring makuha dito gaya ng cancer sa bibig, cancer sa lalamunan, mababang timbang ng isang sanggol at ang pagkakaroon din ng gangrena. Maging ang mataas na death rate ng mga second-hand smokers o yung mga taong nakakalanghap lang ng usok ng sigarilyo. Bukas din ang quitline hotline ng DOH para sa mga nais ng tumigil sa paninigarilyo sa numerong 165364. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Magrarasyon ang Department of Health o DOH ng supplementary food sa mga malnourished na bata sa bansa. May report si Maki Libradilla. 390 million pesos ang inilaan ng DOH ngayong taon para sa RUSF o ready-to-use supplementary food na irarasyon sa mga lugar na may pinakamaraming malnourished children. Ayon sa kagawaran, sulit naman ito para solusyonan ang malnutrisyon ng 700,000 bata sa bansa. Ang isang pakete ng RUSF ay naglalaman ng minerals and nutrients o katumbas ng 500 kilocalorie of energy. Ang treatment po ng moderate acute malnutrition ay paggamit po ng RUSF at karagdagang pagkain po, no? At karagdagan po itong sustansya para makabawi po yung nutritional status ng bata. Samantala, naglabas naman ang kagawaran ng Manual of Operations kung saan nakadetalye ang proseso para lunasan ang mga batang may malnutrisyon. Ibibigay ito sa mga health workers sa mga barangay na siyang magmo-monitor sa mga batang kulang sa timbang. Ngayon, what we have is a more, shall we say, evidence-based and more, shall we say, clearer presentation of what to do. Nakapaloob sa manual ang pagpapakain ng RUSF sa mga minor de edad na may moderate acute malnutrition. Ayon sa DOH, aabuti ng 12 to 18 months ang treatment period sa mga ito. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasig City. Pinuproseso na ng National Housing Authority o NHA ang paglilipatan ng mga residenteng maaapektuhan ng pagtatayo ng MRT Line 7. May report si Joan Nano. Inihahanda na ng National Housing Authority ang lugar na lilipatan ng nasa 160 mga pamilya na apektado ng konstruksyon ng MRT Line 7. Ayon sa NHA, sa ngayon ay inaasikaso na nila ang linya ng tubig at kuryente sa ilang mga pabahay sa Cavite, Bulacan at Rizal na igagawad sa mga residenteng mawawalan ng tirahan. Kung sino yung mga natatamaan sa ating road right-of-way as well as the expansion, we will have the options, they will have the options of choosing saan sila comfortable titira. Kahapon nag-inspeksyon ng Build team sa isa sa mga construction site ng MRT-7. Ito'y upang alamin ang estado ng konstruksyon ng proyekto na mag-uugnay sa Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. Ipinamamadali na ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa mga contractor ang proyekto upang matapos ito sa ikalawang bahagi ng 2019 at mapakinabangan na ng publiko. 36 na train set o 108 bago ng tren ang inaasahang darating sa bansa sa January 2019 mula sa South Korea na gagamitin sa operasyon ng MRT-7. Sa oras na matapos, tinatayang aabot sa higit 400,000 mga pasahero ang makikinabang dito kada araw. Umapela namang muli ng pangunawa at kooperasyon sa publiko ang DOTR sa trapikong idinudulot ng proyekto. Sabi nga ni Ida, walang hirap, walang ginhawa. Anong gusto mo? Maghirap ka ng 10 taon o pagbigyan nyo kami ng 2 taon upang pagkatapos ng 2 taon, meron kang 10 taon na ginhawa. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Siniguro ni Senator Joel Villanueva na hindi malalabag ang karapatan ng mga mamamayan sakaling maisabatas ang panukalang fake news bill. May report si Nel Maribuhok. Bukas si Senator Joel Villanueva sa anumang amyenda sa mga provision sa kanyang isinusulong na anti-fake news bill. Ito ay sa kabila na rin ng pangamba ng ilang grupo tulad ng mga netizen at mamamahayag na malabag ang kanilang freedom of expression. Ngunit tiniyak ng senador na hindi ito mangyayari sa ilalim ng kanyang panukala. Hindi po kasi tayo, kuya, yung freedom of expression, yung kalayaan natin maghayag ng ating pananaw, talaga pong dapat yan ang pinoprotektahan nating husto, no? But let us also be guided by the Supreme Court decision na meron din tayong responsibility.
Nakapaloob din sa panukalang batas na ang mapatutunayang gumagawa ng fake news ay maaaring magmulta ng hanggang 5 milyong piso at makulong ng hanggang 5 taon. Sino man na tumutulong sa pagpapakalat ng maling balita ay maaari ring magmulta ng hanggang 3 milyong piso at makulong ng hanggang 3 taon. Maging ang isang media organization ng mga nasa social media platform na tumatangging alisin ang mga ito ay maaaring magmulta ng mula 10 hanggang 20 milyong piso at posibleng makulong ng hanggang 20 taon. Nilinaw rin ng senador na iba ang intensyon ng kanyang panukala kumpara sa mga umiiral na batas ngayon. Kung yung totoo na ginamit mo sa paninira, pasok ka sa libel. The more, kung yung fake, ginamit mo sa paninira, lalong pasok sa libel mo. With full knowledge. With full knowledge, nilagay ito sa online, for example. Hindi po pinaparusahan, for example, sa libel, wala po yung nakalagay sa online na, for example, media na online na site. Ang panukalang batas na ito ay nakatakdang talakayin sa komite ni Senator Grace Poe na Committee on Public Information. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilang araw matapos ang pagdaraos ng Metro Shake Drill, sinubok naman kung handa na ang persons with disabilities sakali magkaroon ng malakas na lindol. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Salamat ng stroke victim na si Enrique Lazo sa mga natutunan sa isinagawang earthquake at disaster simulation drill para sa persons with disabilities sa San Juan City. Aniya, mahalaga ang ganitong uri ng programa para sa kanilang may kapansanan. Sa kalagayan ko, siyempre pag ganyan na nagkaroon ng earthquake, kung wala akong kaalaman, maaari matataranta na ako. Isinagawa ang Disaster Preparedness Training at Earthquake Simulation Drill ng Persons with Disability Federation at Community Response for Enlightenment, Service and Transformation. Kasi hindi ang lifespan natin hindi tatagal. So yun ang target din po namin. Teach our PWDs to be independent as well. Kahit hindi nakakapagsalita, as long as they can be taught to be instructed. Samantala, nananawagan naman sa pamahalaan ng PWD groups na magkaroon ito ng mga pulisiya at programa na nakatuon sa pagkakaroon ng disaster training para sa kanila. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, San Juan City. Mahigit sa 4 na po ang dinagip kagabi sa one-time, big-time operation ng PNP sa 4 na lugar sa Parañaque City, kaugnay ng paghahanda sa SONA ni Pangulong Duterte sa Lunes. May report si Renante Ponte. Bilang paghahanda ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, puspusan na din ang sinasagawang anti-criminality campaign ng mga pulis sa Parañaque City. Pasado alas 10 kagabi, isang one-time big-time operation ang muling isinagawa ng mga pulis sa 4 na barangay sa syudad. 45 ang dinampot ng mga ito sa operasyon. Kabilang na ang siyam na nakuhanan ng iligal na droga, 3 na may existing warrant sa kasong rape, theft at alarmament scandal, 7 ang nagiinuman sa kalsada, 3 sa illegal gambling at walang suot na damit pang itaas, at 20 minor de edad na lumabag sa curfew hours. Ayon sa hepe ng Parañaque Police, dahil sa pinaigting na kampanya sa pagpapatupad ng ordinansa ng syudad, ay nagkakaroon na ng pagbabago ang kanilang sinasakupang lugar. Dati halos sumusobra tayo ng 60, 70, but now nakikita natin na bumababa yung drinking in public. Meaning, nagkakaroon ng effectiveness yung pagkakaroon talaga ng kooperasyon ng pulis at ang barangay. Samantala na impound naman ang 11 motorsiklo dahil walang OR o CR na nahuli sa checkpoint ng mga pulis na bahagi rin ng kanilang one-time, big-time operation. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugtu, Frima. Salamat lakay at maya Paugtu ka rin kay katamong kasambahay. Inig kay katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Makasadya na la para king karelang deployment king State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte king Lunis ding at king adwang dalang pulis king Calabar Zone. Sumao plareni king pamagbante king seguridad ning palibot ning batasang pambansa nung nuka rin niya gawa ing SONA.
Adyang edo pigilan deng militante king karelang kilos protesta, magsanela pamurin deni nung makananudo kanung apigilan deng realista patsa megpilit la prening makalapit king batasang pambansa. Kasama po kami doon sa preparation ng SONA. So tuloy-tuloy pong pag-practice ng mga tao natin. Pinakikita lang ng ating mga tropa na they're very much ready and willing to support NCRPO kung kinakailangan. Minapilalang saop king gobyerno yung pamilya na ning pulis at dinukot da kanu deng New People's Army king Compostela Valley anyang milabasang at pulong Aldo. Ining balita ng Dayan Ventura. Wa paghihapon na kaulihan tud karon sa iyang pamilya si PO1 Alfredo Basabica Jr. Ang pulis nga giingong gidagit sa mga miyembro sa rebelde nga New People's Army o NPA sa Panansalan Village, Compostela Valley miadtong Hulyo 11. Busa na nawagan ang ginikanan ni ini sa gobyerno nga unta matabangan sila nga maluwas na ang ilang anak. Matud pa sa inahan ni ini wala sila naibanal nga atraso sa bisan kinsa ang ilang anak. Mga yujud ko og kuan President Duterte Rodrigo nga unta tabangan mi unta niya nga kanang magkuan unta sa mo tabangan mi niya nga makauli unta akong anak kay wala into gisaligan gud namo gyud butan kay kong anak butan gid kaayo kuy miingon na ako sa iya. Samtang nisado sab si Davao City Mayor Sara Duterte na ginabuhat na sa gobyerno ang tanan aron maluwas ang pulis. Pumunta sila dito, humingi ng tulong, and then sinabihan ko sila na titingnan ko kung anong maitutulong ko sa kanila. Check natin kung kamusta na si Alfredo Basabica Jr. Effort natin, sir, no, with the help po din ng LGU na malocate, including po ng Forces of the Philippines, na malocate natin yung kinaroroonan ni PO1 Basabica. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagpanik la ding residente king Purok 6, Barangay Mercedes, Catbalogan, Samar, uli na ning pasibayong pangatibag na ning gabon iba't king bundok na pong abak. Agpangking lokal na gobyerno na ning Catbalogan City, aliminuran na niyang Miyerkules na ning bengi o ning talagang malambot siya yung gabon king dake ng itaning barangay. Ala namang residenteng may nasakit o may trap king insidente. Nung atatanda ng tamo niyang December 2014, adwang 13 biyeing mewala king pangatibag ning gabon king parehong lugar uli na ning alangtok na nga pamanuran at dadala na ning bagyong Senya. At yan yung kekatamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kekatamong bansa. May balik kayo Ken Lakay. Salamat, Frima. Salonga, Gloria. Susunod, dating star athlete na si Oriental James o O.J. Simpson, lalaya na matapos ang 9 na taong pagkakakulong. 2 patay at marami ang sagutan sa pagtama ng magnitude 6.7 na lindol at tsunami sa Greece at Turkey. 90s Pinoy rock band na Intro Voice ibinahagi sa UNTV ang kwento ng matibay nilang samahan. Ibinahagi ng sikat na Pinoy rock band na Intro Voice noong dekada 90 ang kanilang sikreto sa kanilang matibay na samahan. Narito ang report ni Christy Rosacilla. Sino makalilimot sa mga sikat na awiting Line to Heaven? Di na ako aasa pa at wala ever survive na humataw sa OPM charts noong dekada 90. Ibinahagi ng grupo ang kwento ng kanilang matagumpay na karera at ang samahan na patuloy na pinatitibay ng panahon. Kaya kami buo pa kasi eto, porsigido to, si Jonathan, hindi naghihiwalayan. Tapos, iisa pa rin ng passion ng lahat. Well, ako, masasabi ko lang, masayang kasama sila. Since 2012? It's been 5 years now, and it's been fulfilling actually. Itinatag noong 1986 ng tatlong magkakaibigang sina Paco Aris Pacochaga, Sergio Cristobal at Jonathan Bencamino, nadagdagan pa ang kanilang itinuturing ng pamilya sa pamamagitan ni Vic Carpio at JD De La Paz noong taong 2012.
Kasalukuyang nakabase sa Los Angeles, California ang grupo kung saan napapanatili nila ang musika sa pamamagitan ng pag-aawit para sa mga kababayan natin, hindi lamang sa Estados Unidos, kundi sa ibang bansa rin. Actually, nakakataba ng puso because yung mga OFW, binansagan nila kami ng banda ng mga bagong bayani. That's a very flattering title. Kamakailan ay matagumpay na nagsagawa ng konsyerto ang grupo sa Saskatoon, Canada, kung saan mainit silang tinanggap ng mga fans. Para sa grupo, isang malaking tagumpay ang maalaya ng awit ang ating mga kababayan. Pagka may show, hindi kami makakalabas ng buhay pag hindi namin tinugtog yung mga hits, di ba? So, of course, we give what the fans want. We walk in their shoes. Kasi mga OFW rin kami. I mean, tayo-tayo lang. We are OFWs. Rosa Sia, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!